Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Mga Hukom, Kabanata 8, Talata 1 hanggang 9. Nalupig ang mga Midyanita. Pagkatapos, pumunta kay Gideon ang mga kalalakihan ng Ephraim. Bakit mo kami ginanito? Bakit hindi mo kami tinawag bago ninyo lusubin ang mga Midyanita? Pagalit nilang tanong. Ang nagawa ko ay hindi maipapantay sa nagawa ninyo. Ang maliit ninyong nagawa ay higit pa sa nagawa ng angkan namin, sagot ni Gideon. Niloob ng Diyos na sa inyong mga kamay mahulog ang dalawang pinunong Midyanitang sina Oreb at Zeeb. Alin sa mga nagawa ko ang maipapantay riyan? Nang marinig nila ito, napawi ang kanilang galit. Si Gideon at ang 300 niyang tauhan ay nakatawid na ng ilog Jordan. Pagod na sila, ngunit patuloy pa rin nilang hinahabol ang mga Midyanita. Nang umabot sila sa Sokot, nakiusap siya sa mga taga roon. Maaari po bang bigyan ninyo ng makakain ng aking mga tauhan? Latang-lata na sila sa gutom at hinahabol pa namin ang 2 hari ng mga Midyanita na sina Zeba at Zalmona. Ngunit sumagot ang mga taga Sokot, bakit namin kayo bibigyan ng pagkain? Hindi pa naman ninyo nabibihag sina Zeba at Zalmona. Dahil dito, sinabi ni Gideon, kayo ang bahala. Kapag nahuli na namin sina Zeba at Zalmona, hahagupitin ko kayo ng latigong tinik na mula sa halamang disyerto. Pagkasabi nito ay nagtuloy sila sa Penuel at doon humingi ng pagkain. Ngunit ang sagot ng mga taga roon ay tulad din ng sagot ng mga taga Sokot. Sinabi niya sa kanila, tinitiyak ko sa inyong kami matagumpay na makakabalik dito. Pagbalik namin, gigibain ko ang tore ninyo. Amen. Isang magandang buhay pong muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa Aklat ng Mga Hukom, Kabanata 8, versikulo 10 hanggang 18. Sina Zeba at Zalmona ay nasa Karkor noon, kasama ang nalalabi nilang kawal na 15,000, pagkat 120,000 na ang napapatay sa kanila. Namaybay sina Gideon sa gilid ng ilang, sa silangan ng Noba at Hogbeya, sa kabiglang sumalakay. Tataka sana sina Zeba at Zalmona, ngunit nahuli sila ni Gideon. Dahil dito, nasiraan ng loob ang mga kawal. Nang magbalik sina Gideon, sa Pasong Heres sila nagdaan. Nakahuli sila ng isang taga-Sukot. Itinanong niya rito kung sino-sino ang mga pinuno at matatanda ng Sukot at isa-isa namang isinulat nito. Umabot ng 77 ang kanyang naisulat. Pagkatapos, pinuntahan ni Gideon ang mga ito at tinanong, natatandaan ba ninyo nang ako'y magtanong sa inyo ng pagkain? Natatandaan pa ba ninyo ang sinabi ninyo sa akin na hindi nyo kami bibigyan ng pagkain hanggat hindi namin nahuhuli sina Zeba at Zalmona? Bagamat nooy lupaypay na kami sa gutom, bilang na namin sila ngayon. At nagpakuha siya ng mga tinikang sanga ng kahoy at pinahirapang mabuti ang mga pinuno ng Sukot. Pagkatapos ay giniba niya ang tore sa Penuel at pinatay ang mga lalaki roon. Pagkaraan, pinalingan niya sina Zeba at Zalmona. Ano ang itsura ng pinatay ninyo? Tanong niya. Kamukha mo, parang mga anak ng hari, sagot nila. Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang Aklat ng Mga Hukom, Kabanata 8, versikulo 19 hanggang 27. At ang sabi, sinabi ni Gideon, mga kapatid ko sila, mga anak mismo ng aking ina. Nangangako ako sa buhay ng Panginoon na hindi ko kayo papatayin kung hindi nyo sila pinatay. Pagkatapos, sinabi niya sa panganay niyang anak na si Jeter, patayin sila, pero dahil bata pa si Jeter, natakot siya kaya hindi niya binunot ang kanyang espada. Sinabi ni Zeba at Zalmuna kay Gideon,
bakit hindi na lang ikaw ang pumatay sa amin? Kung tunay kang lalaki, ikaw na ang pumatay sa amin. Kaya pinatay sila ni Gideon at kinuha niya ang mga palamuti sa liig ng kanilang mga kamelyo. Ang espesyal na damit ni Gideon. Sinabi ng mga Israelita kay Gideon, dahil ikaw ang nagligtas sa amin sa mga Midianita, ikaw na lang at ang mga angkan mo ang mamuno sa amin. Sumagot si Gideon, hindi ako o ang aking mga angkan ang mamumuno sa inyo kundi ang Panginoon. Pero may hihilingin ako sa inyo, maaari bang ang bawat isa sa inyo ay magbigay sa akin ng mga hikaw na nasamsam nyo sa mga Midianita? Nakahikaw ng ginto ang mga Midianita ayon sa kanilang kaugalian bilang mga Ishmaelita. Sumagot ang mga tao, oo, bibigyan ka namin. Naglatag sila ng isang damit at naglagay ang bawat isa roon ng hikaw mula sa nasamsam nila sa mga Midianita. Ang bigat ng mga gintong hikaw na natipon ay 20 kilo, hindi pa kasama ang mga dekorasyon, kwintas, damit na kulay ube ng mga hari ng Midian at ang mga nakasabit sa leeg ng mga kamelyo nila. Mula sa natipon na ginto, nagpagawa si Gideon ng isang espesyal na damit at inilagay ito sa bayan niya sa Ophrah. Muling tumalikod ang mga Israelita sa Diyos at sumamba sa ipinagawa ni Gideon. Naging malaking bitag ito kay Gideon at sa kanyang pamilya. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Judges, chapter 8, verse 28 to 35. Gayon napasuko ang Madian sa harap ng mga anak ni Israel at hindi na nila itinaas pa ang kanilang ulo. At ang lupain ay nagpahingang 40 taon sa mga araw ni Gideon. At si Jerobaal na anak ni Joas ay yumaon at tumahan sa kanyang sariling bahay. At nagkaroon si Gideon ng 70 anak na lumabas sa kanyang mga balakang sapagkat siya mayroong maraming asawa. At ang kanyang babae na nasa Sikem ay nagkaanak naman sa kanyang ng isang lalaki at kanyang tinawag ang pangalan na Abimelech. At namatay si Gideon na anak ni Joas na mabuting katandaan at inilibing sa libingan ni Joas na kanyang ama sa Ophrah ng mga Azerita. At nangyari, pagkamatay ni Gideon na ang mga anak ni Israel ay bumalik at sumamba sa mga Baal at ginawang kanilang Diyos ang Baal Beret. At hindi naalala ng mga anak ni Israel ang Panginoon nilang Diyos na sila nagpapaging layas sa kanila sa kamay ng lahat nilang magkakaaway sa buong palibot. O gumanti man lamang ng kagandahan sa loob ng sambahayan ni Jerobaal na siyang Gideon ayon sa lahat ng kabutihan na kanyang ipinakita sa Israel. This is the word of God. Amen.